Bakit hindi ka pa sumuko at aminin sa sarili mo na wala kang pag-asa manalo sa akin? Yan ang akala mo. Hmm? Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo. Pasensya na, bata. O, sige na. Binabawi ko na yung mga sinabi ko. Pinatunayan mo malakas ka. Hindi na ito labanan ng mga katawan. Kundi labanan na ng isip. Kaya ipapakita ko na sa'yo ang tunay kong kakayahan. Mananalo ko hindi para sa karangalan, kundi para turuan siya ng leksyon. Ipapakita ko sa kanya na kahit gaano kataas ang tingin niya sa sarili at kahit gaano kalalim ang pagsisikap niya, baliwala pa rin ang lahat ng iyon sa harap ko. Bilis! Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong ilagan ng tira niya. Pero, naprotektahan ko pa rin. Diba, yan ang Gyo. Nung sinugawan kong kamay niya, tinuon niya ang aura niya doon sa pamamagitan ng Gyo para lumakas ang defensive power niya. Tsak na ilang libong ulit siya nagsanay sa ganong sitwasyon. Dahil banayad ang paglilipat ng aura niya mula offense papuntang defense kumpara sa iba niyang kakayahan. Hangal! Akala mo matatalo mo ako sa pinakita mong pipitsuging kakayahan? Ito na! Anong problema? Simple suntok sa tiyan lang yun, ah. Nanghawakan kita sa kamay, tinuon mo doon ang aura mo kaya bumaba ng gusto ang defensive power sa ibang bahagi ng katawan mo. Walang kwenta. Lahat ng paghihirap at pagsasanay mo, napunta sa wala. Katulad din ang sinabi sa akin ni Biscuit. Buburahin ko yung ngiti sa mukha mo! Imposible! Mas malakas ang ginawa kong huling suntok sa kanya, kaya dapat wala na siya lakas! Dahil nakapag-counter-attack siya, ibig sabihin na gawa niya mabawasan ang pinsala sa katawan niya. Kung ganun, pangkaraniwang depensa ng aura lamang ang ginawa niya. Hindi na niya itinuon ang aura niya sa hinawakan kong kamay. Nahulaan kaya niya na hindi ko pa sasabugin ang kamay niya? Mukhang hindi. Wala sa itsura niya. Katulad to ng sinabi ni Biscuit. Biscuit, may tanong ako. Ha? Bakit hindi nasusunog o nasasaktan si Gentro kapag ginagamit niya yung pampasabog niya? Simple lang yun. Dahil binabalutan niya ng mas malakas na aura ang kamay niya para maprotektahan kesa sa pasabog niya. Ganun ba?
Nakakapagpasabog lang siya pagkatapos ng balutan ng Gyo ang kamay niya. Tama! Maaabot lang ang ganong kakayahan kung kaya mong makapagpalabas ng matinding dami ng aura. Magandang pagkakataon yung nabanggit mo. Tignan mo yung kaibahan, ha? Ang galing ng reflex mo. Malapit na rin ma-perfect ang Gyo mo. Okay, subukan ko uli, ha? Ayun. Naramdaman mo ba yung pagkakaiba? Doon sa pangalawang hawak, mas konti ang nilabas mong aura, Biscuit. Tama, sige, pasado ka na. Kung naramdaman mo ang pagkakaiba ng aura, hindi ka masyadong mahihirapan sa laban. Bakit hindi? Kapag ginamit ni Gentro ang Little Flower ability niya, balot ang kamay niya ng Gyo. Kapag ibang atake naman ang gagawin niya, pero nagkukunwari siyang gagamitin ang kakayahan niyang magpasabog, malamang hindi siya maglalabas ng Gyo. Dahil mararamdaman mo kung balot ng Gyo o hindi ang kamay ni Gentro pag hinawakan ka niya, pagagawa mong protektahan ang sarili mo ng tama at naaayon sa atake niya. Alam ko na, dahil sa Gyo. Kapag hindi ko balak gamitin ang Little Flower ability ko, hindi ako gumagamit ng Gyo. Abala to. Para sigurado gagamit na ako ng Gyo habang nakikipaglaban. Hindi lang sa isa. Sa parehong kamay na. Uulitin ko ang sinabi ko. Lahat ng paghihirap at pagsasani na ginawa mo mapupunta lang sa wala. Imposible mo na madepensa ang sarili mo laban sa opensa ko na gamit ang pareho kong kamay. Ano sa tingin mo mangyayari kapag ginamit ko Little Flower sa muka, sa tiyan, o sa kahit anong bahagi ng katawan mo na mababa ang defensive power? Iniisip mo pa lang, kinikilabutan ka na, hindi ba? Pare-pareho ang magiging epekto nun sa katawan mo. Siguradong pupulutin ka na lang sa libingan ng mga kasama mo pagkatapos ito. Kung okay lang sa'yo yun, sisimulan ko ng pag-atake. Ano sa tingin mo? Kung tutusin, ayoko nang tumuloy sa laban na to. Dahil ang pag-isip-isip ko habang kaharap kita, na kahit bata ka pa, mahusay ka. Malayo mararating mo. May pagkakataon ka pa. Malaking kalokohan ko, isusuko mo lahat yun dahil nasaktan ko lang ng konti ang pride mo. Bakit ayaw mo pa sumuko? Pasaway kang bata ka! Kamusta? Mukhang naayos mo yung problema mo, ah. Katulad ng pinlano natin. Ayos, diba? Sana yung isang kasama natin sumunod din sa pinag-usapan nating plano. Oo nga. Kapag alam mong gagamitin na ni Genso ang parehong kamay niya para pasabugin ka, red alert ang ibig sabihin nun. Kalimutan mo na ang lahat, mag-concentrate ka lang sa binuo nating plano. Mula ngayon, sariling ideya ko na ang mangyayari. Magiging makasarili ako sandali. Patawarin niyo ako, Luma. Isip, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sinusubukan. Bakit hindi na lang ikaw ang sumuko, Getro? Naku, nakakalungkot naman. Malamang kaya malakas sa loob mo kasi iniisip mo na hindi kita kayang tuluyan dahil sa mga mahalagang card na nasa binder mo. Pero tingnan mo. May sasabihin ako si Bata. Sa mundong ito, maraming bagay mas malala pa kaysa sa kamatayan.
Sabay kong pasasabugin ang dalawang braso mo, bata. Piliin mo ng paborito mong braso at balutan mo na agad ng giyo. Pagkatapos, yung isang braso at isang binti naman ang sabay kong pasasabugin. Balutin muli ng giyo ang isa. Hindi ko titigilan ang ganong proseso. Kahit na sabihin mo pa sa akin, suko ka na. Sige lang, gawin mo yun kung kaya mo! Ganon. Boom! Teka, ano nangyari sa akin? Dugo? May sugat ako? Paano niya ako tinamaan? Face first! Attack! Bakit ganon? May taglay pa siyang ganyang katinding ora. Ang mga binti ko, hindi ko may galaw. Kailangan ko umilag. Chang! Ken! Tinamaan ba ako? Hindi. Nagulas lang ako. Ligtas ako. Pero bakit ganun? Ano nangyari? Naintindihan ko na. Walang iya. Siraulong bata yan, ha? Pinabayaan niya mga kamay niya. Di alam. Magkaiba ang pinsala na nakuha ng dalawang kamay niya. Malamang wala siyang nilagay na oras sa kaliwa. Pero binalutan naman niya ng konting giyong kanan. Wasak na wasak ng kaliwa niyang kamay. Dahil pinabayaan niyang hindi mabalutan ng iyong kaliwang kamay. Nakapagtalaga siya ng oras sa kanyang paa para atakihin ako. Sinamantala niya ang paggamit ko ng oras sa dalawa kong kamay. At dahil nakato ng ora ko doon, napakaliit na lang ang natitirang ora pumoprotekta sa ibang bahagi ng katawan ko. Kaya niya ako nasugatan. Pero, baliw lang ang nakakaisip na gawin yun. Ayos to! Natakot ko si Gentro! Nakakasar! Ang tindi ng sakit sa kamay ko! Pero... nagagalaw ko pa rin! Ngayon, ayos ng lahat! Ayos ng lahat? Sumusuko na ba siya? Tama. Malamang ganun na nga. Wasak na ang kaliwa niya, sugatan naman ang kanan niyang kamay. Nagawa niya akong atakin sa gitna ng inabot niyang pinsala. Para sa kanya, sapat na ang ganung uri ng tagumpay. Malamang masaya na siya sa nagawa niya. Tapos na ngayon ang pagiging makasarili ko. Magsisimula na ang tunay na laro. Manda ka na, Gentro! Baliw! Mas baliw pa pala sa akin ang batang to! Walk! Anong... Anong card yun? Gamit ng side mission, tinignan ko ang binder niya bago kami maglaban. Wala rong card na magagamit niya laban sa akin. Nag-transform ang card. Ginamit niya ang Necklace of Saint Knight. Ano kayang card ang ipinalit niya? Gentro! Ito na ang huli mong pagkakataon para sumuko. Kapag ginamit ko ang card na to, pwede kang mamatay sa pinakamasakit na paraan. Siguradong black na to. Pero teka, pagkakataon ko na rin to, ha? Siya na mismo nagbukas ang binder niya. At hindi yun ang magsasala hanggat hindi niya sinisigaw sa salitang book uli. Sa madaling salita, kailangan mapigilan ko siyang masabi yun. Titirahin ko ang lalamunan niya para mapatahimik siya. Book! O sige na, sumusuko na ako. Sa tigas ng ulo mo naisip kong imposible ikaw mapasuko ko.
to, kunin mo na. May hihingin lang akong pabor. Ano yun? Maaari bang iwan mo na lang sa akin tong isang card? Ha? Buisit, nilagyan niya ng giyong ikalawa kong tira. Di paliwasak na ang lalamunan niya. Ngayon hindi na siya makapagsabi ng book o green laban sa akin. Manda ka! Sigurado kung pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin! Eh! 1 minuto! Ha? Ano yan? Yeah! Alam kong amoy na to ah. Amoy gasolina. Ngayon, wala nang silbi ang kakayahan niyang little flower! Sa pagkakataon to, ikaw naman ang wawasakin ko! Gasolina pala ah. Book! Siguradong hindi ko na magagamit ang little flower ability ko. Pero meron pa ako isang kakayahang hindi mo nalalaman. Pwede yung kahit saan bahagi ng katawan mo. Hahawakan lang kita at sasabihin bomber. Yun lang. Yun lang kailangan para mapagaan ang bomba sa bahagi ng katawan mo mahahawakan ko. Para maalis ang bisa ng bombang itatanim ko sa'yo, kailangan mo ko mahawakan at masabing nahuli na ang bomber. May timer ang bombang ilalagay ko at sasabog ito sa sandaling maubos ng oras. 10 ulit ang lakas ng pagsabog nun sa little flower. Wala ka pa sa level na land power na kaya malampasan ang pagsabog. May natatayang kondisyon ang kakayahan kong yan para mapagana. Yun ay ang ipaliwanag sa harap ng target ang tungkol doon. Ngayon natupad ko na ang kondisyon. Ano man sandali na mahawakan kita at masabi ko ang salitang bomber, automatic nagaganang bombang itatanim ko. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako. Yun ay kung may natitira ka pang lakas. Lahat ng kondisyong sinabi niya, pabor sa panig ko. Ha? Yan yun. Yan ang nakita ko nung matinding lakas ng aura. Huli na para umatake pa siya. Anong binabalak niyang gawin?